Hindi lang nakatusok. Ito. Hindi lang pala nakatusok maigi. Buti na lang matibay oh. Tapos natin gumawa ng iMix. Kevlar, iMix, and then eto, Trident naman. Okay, naiba yung pangalan. Ayan, CE7. Singit muna tayo nito kasi marami pa tayo. May mga Yamaha na naman. May Tucson-ra na naman tayo ng P5 na babalikan. Okay, may live ba tayo? Ito nga oh, ginantay ko yung tawag na may-ari nito. Kasi sa kontrata or sa deal, kaya ilang araw na to dito. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Trident USA number 1, no? CE7. Shoutout sir, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Issue. Nakalimutan ko na yung combo. Pero pagbukas ko, ito na nakabungad sa atin. Wala nang fuse. Ito, wala na, oh. Nakahang na yung fuse dito. Isa, maluwag. Ngayon, malikabok na siya. Mukhang matagal na stock ito, na nasira. Tapos, hindi na pinagawa. Ngayon lang ulit. Opya. Teka lang, bunutin natin to. Tapos, switch on natin. Tingnan natin kung good yung isang channel. Okay. Ngayon, switch on natin. Okay. Natin kung ano mangyari sa channel 2. Magno-normal ba siya? Okay, nag-normal siya. Pero biasing, tingnan natin yung biasing niya kung meron. Sukatan natin Okay, sukatan natin to kung may bias. Okay, goods. Maring goods to. Meron oh. Nasa 0.27. Magpo 0.3 na siya. Okay. Maring good dito. Dito ang problemahin natin. May idea na tayo. May mapagkuhanan na tayo ng idea. Ngayon, babaklasin natin itong channel 2 tapos troubleshoot natin kung bakit nakakalas yung fuse dyan. Malamang sa malamang naninibak ng fuse yan. Okay, bago ko baklasin yan, promotion muna agad tayo, syempre. Diba? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung subscribe, select mo yung all. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, paklasin na natin to para mabilis. Sana mabilis yung trabaho natin ngayon. Ang kinalas na natin tong board ng channel 1. Ngayon, check up natin. Ito parang may uminit dito. Sunog parang wala rin naman. Ngayon, una-una nating puntahan yan ay yung fast recovery diode nya. Okay, ito siya oh. Yan, SMD. Okay, parang hindi naman shorted. Reverse natin. Naka-reverse na. Okay, hindi naman gumalaw. Ayusin natin. Dito. Okay, hindi rin. Wala rin, oh. Good. Paring good yung output. Dito. Ganun din. Paring good din. Tapos, MOSFET. Ito, MOSFET. Yan natin kung shorted. Okay, hindi rin naman shorted. Tapos dito. Okay, tingnan natin. Okay, good din naman to. Okay, good ito. Ganyan ako mag-troubleshoot guys kapag power amp. Ang inuuna kong chine-check is itong fast recovery diode. Tapos, saka itong MOSFET. Okay? Ngayon, wala tayong makitang shorted. Maaring walang shorted. Ngayon, lagyan natin ng fuse to. Bakit walang fuse tong isa eh? Lagyan natin ng fuse to. Tapos testing natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa may wagang bumbilya natin. Okay? Nilagyan ko na ng fuse ito. 15 ampere lang ang nilagay ko eh. 20 ampere nakalagay pero 15 pwede na yan. Ngayon, switch on natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay. Pumupugak-pugak. Maaring mataas yung bias nito. Oh. 'Di ba? Oh. Nag-normal yung kwan eh. Ito normal to dito eh. Ito maaring mataas yung biasing dito. Alam na.
ito pa rin yung deal natin. I-fix bias ito. I-fix bias natin ito. Tapos, ano pa bang deal dito? Yun lang, wala naman sa usapan yung kan eh. Wala naman sa usapan namin yung mag-add ng output dito. Okay. I-kuha na lang natin to. I-fix bias natin. Tapos, siyempre, fix bias natin ito. Fix bias natin ito. Dalawa na. Tapos sabay linis na kasi ang dumi nito. Okay. Ang bias dito ay nasa 0.27. Magpo 0.3. Ibaba natin ng konti. Ibababa natin ng konti. Mga 0.26, 0.25 lang. Para safe kasi medyo manipis yung kanito. Medyo manipis yung heatsink niya. Okay. Kinalas natin ulit to. Ngayon, pingutin natin to. Dito lang yan. Ito lang yung problema niyan. Ito to. Pingutin natin to. Pwede nyo baliin yan. Pwede nyo, katulad dito, kung may cutter kayo, may side cutter kayo tal sa akin, pwede naman. Ayan, tamad tayo eh. Tamad na technician si Solid JTV. Akala nyo lang ha. Lagi ko naman sinasabi yan eh. So, yan, pingutin mo lang yan. Hindi mo na kailangan baklasin itong board. Hindi na kailangan. Mahaba lang yung oras mo dyan. Ayan, ganyanin mo lang siya oh. Pwede mo siyang ugain, pwedeng katirin. Kung mapapansin nyo, 3K ang nakalagay dito. 3K. Pero ang ginagamit ko na bias dito is nasa 2.7. Okay, 2.7K. 2.7 nga ba? Try natin, baka may makasablay ako eh. 2.7K, try natin. Maglagay na tayo ng biasing natin. Ano yun? Focus yan. 2.7. Red, violet, red. Okay, red, violet, red. Gilid-gilid lang, lagyan nyo dyan. Gilid-gilid lang. Okay, taas, baliwalain nyo na yan. Ngayon, balik natin. Mamaya na lang natin to linisan pagkatapos natin mag-vlog para hindi haba yung oras natin. Every minute counts tayo ngayon eh. Every minute counts. Kailangan kasi papasko, kailangan natin magabol. Yan, binalik ko na yung kable. Hirapan ako magugot eh. Ngayon, tingnan nyo kung ano magiging kalabasan ha. Switch on natin. Nag-normal siya. Nawala na yung pugak-pugak ng ilaw oh. Nag-relay, normal. Ngayon, sukat tayo ng biasing niya. Lagay natin sa 2.5. Yan, sa mga nagsasabi or mga nagtatanong kung saan ilalagay yung test, yung nakasilik. Yan, 2.5 volts DC and 2.5 volts DC. Okay? Ngayon, ito yung bias niya. Okay? Gumalaw na. Balistad lang eh. Okay, medyo mababa na konti. Pero, pwede na. Yan o. Medyo mababa na konti. Dito, hindi lang nakatusok. Ito. Hindi lang pala nakatusok maigi. Buti na lang, matibay oh. Kung live yun, tapos na. Galing oh, naputol yung kwan oh, T-sprod ko oh. Spark na ng kwan yun ha. Tinusok ko kasi kung may bias. Kung ibang design yun, wala na, tapos na. Ayan. Meron eh. Meron siya oh. 2.7. Yung mababa ng konti. Pero pwede na to eh. Sa 0.25. Baba lang natin. Kasi yan naman lagi kong ginagamit eh. 2.7, pwede na yan. Kasi medyo manipis tong heatsink niya. Tapos wala naman sinabi kasi si Kwan eh. Si Bossing na dadagdagan ng output. Yan lang yan. Repair na lang tsaka linis gagawin natin dito. Okay? Although pwede naman kung itataas. Pero para sa akin pwede na yun. Yung nasa kulang-kulang 0.25. Para safe yung heatsink. Tingnan nyo naman kung gano'ng kanipis oh. Di ba? Ngayon, i-fix bias na rin natin tong kabilang side. Inulit ko guys ha, pwede nyo itaas yun. Yung 2.7 na yun, gawin nyo mga 2.8. Okay, sige, gawin natin 2.8 para tumas ng konti, para wala kayong masabi. Dagdagan natin ng 100 ohms. Okay, bali ito ha, nagdagdag tayo. Kwanto? Yung 100 ohms. Yan, 100 ohms yan. Ang kalabasan yan ay magiging 2.8. Yan, 2.8. Kaya ginagamit ko 2.7 kasi dati nagdadagdag ako. Kasi nagre-request sila na dagdagan ng output. Ito kasi hindi naman nagsabi sa bossing dagdagan. Ganyan lang muna. Okay? Okay, balik na natin yan. Ngayon,
Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Okay? Sukat tayo ng bias. Okay, kanina nasa kulang-kulang kwan eh. 0.25 eh. Tataas yan syempre. Ayan oh. Sakto na siya ng 0.25. Saktuhan na siya ng 0.25. Okay na yan, goods na yan. Pwede na laban yan. Itan nila. Okay na yan. Okay ngayon, bumaba ng konti. Hindi siya ganun kainit. Ngayon, ganun yung gagawin natin, 2.8. Okay? Kalisin natin to, tapos i-fix natin. Kinalas ko na rin yung channel 2. Ayun, same procedure siyempre. Ano naman pala, ganito naman diskarte natin. No? Kung wala kayong cutter, minsan ginaganito ko lang siya. Oh. Yan. Uga-ugain mo lang yan hanggang sa maputol kasi lata lang naman yan eh. Sige, dire-diretso lang. Ayan, hanggang sa mabali siya. Teka lang. Excited to eh. Oh, yan. Putol na siya oh. Ngayon, putol na. Focus. Yan oh. Tanggal na oh. Kung wala kayong side cutter. Di ba? Putol na. 302. Lalagay natin katulad din sa isa. Yung 2.7 tapos naka-series na 100 ohms. Okay? Ito siya, nakahanda na oh. Yan, 2.8 ang labas niyan. Ngayon, baon natin dito. Ang lalagyan dito ay itong gilid na to, tsaka gilid sa kanan. Kung mapapansin nyo yung sa kanan na to, papunta sa taas magkadugtong lang, di ba? Oh, magkadugtong lang yan. Itong pinakataas tapos sa kanan na side. Yung linya, tingnan nyo. Okay? Kaya ang lalagyan nyo, itong kaliwa na side tapos yung kanan. Or either, kaliwa na to, and then dito sa taas. Okay? Yan lang. Ngayon, kabit na natin tong 2.8 natin. Ilagay na natin yung trim, yung fix natin, oh. Same din dito, ah. Okay? Ngayon, maglagay tayo ng speaker tapos audio input para magkaalaman na. Sana wala na ibang problema. Kabit tayo ng speaker. Okay. Ito, nagkabit na tayo ng speaker. Tapos audio input. Okay, naka stereo mode. Tapos kailangan galawin natin to dito. Galawin to dito. Naka-parallel pala to. Okay, stereo natin. Tapos 0.77. Lagay natin sa baba. Grounding, off natin. Yung 50 Hz, 150 Hz, off natin. Okay. Ngayon, laptop natin, handa natin muna. Okay, naka-play na yung laptop natin. Magana na yan. Ngayon, volume natin, channel 1. No, walang audio. Bakit kaya walang audio to? Channel 2. Pangit yung kanya. Teka lang, galaw-galawin ko muna yung switch. Okay, ginalaw-galaw ko na yung mga switch. Parang negative. Oh. Itong isa, walang reaction, oh. Ngayon, gagawin natin ay ipag-switch natin yung magaling ko to. Pag-switch natin yung in tsaka out ng control lang. Okay, ito, pinag-switch natin to. Natin kung ano mangyari. Wala man lang audio, pero dito meron eh, good to yun. Ba't ganun? Parang may problema sa may input buffer eh. Alam nga. Sige nga, ilagyan ko nga ng contact cleaner yan. Okay, bali ito. Nilagyan ko ng contact cleaner. Ngayon, meron na siya oh.
Kaso, sira yung control. Sira yung control. Tapos channel 2, meron din, kaso sira to. Sira yung control, oh. Wala, sira. Palit muna tayong control. Siguro na-stuck siguro ito. Palitan natin yung control niya. Dalawa, sabay na. Sira rin eh, oh. 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 Yan, gumana siya, normal. Oh, wala. Wala. Kailangan mo pang itutok. Oh. Wala, palit control. Tinanggal natin yung control. Yan, half moon nito. Half moon na 10K. May groove ito. Kaso, kung pamalit natin, walang groove. Kasi wala tayong mabibila na may groove ngayon. Wala pa rin stock. Okay. Pero pang power amp to. Ito ginagamit natin na control sa may power amp pa. Yan, bagong bago yan. Ayan, bagong bago. Wala pang bayad mancha. Ngayon, balik natin to. Tapos, wala na, testing na. Ay, balik na natin yung front panel nya. Ito yung control ha. Ito, yung dalawa na to. Ngayon, switch on natin para matapos na yung video natin. Yan na lang yung problema nyan. Okay, nag-trigger ang relay. Laptop natin gumagana pa rin, no? Non-stop yan. Pag gumana yung laptop ko mula umaga hanggang gabi yan. Ngayon, iyon, no? Normal na, no? Iyon, no? Normal mode na siya. Okay na, pati yung audio nya. Control, sira lang yung control nya. Tapos yung biasing. Buti hindi nila kwanto, ginalkal ng todo. Kasi alam ko sinimulan na nila or sinubukan na nilang kakalikutin eh. Kasi nakakalas na yung fuse eh. Okay na, goods na. Lakas din kahit pa paano. Ayun, oh, okay na to, makapiright pa tayo. Okay, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay idea na naman ulit tayo kung paano, sabi na lang natin, ang pinaka-issue nito talaga nung una pa lang ay umiinit ito. Umiinit ito. Kapag naggamit kayo ng bulb na kumukurap-kurap yung bulb or may ilaw na lumalabas, meaning niyan may tumataas na bias, either channel 1 or channel 2. Sa senaryo naman nito ay channel 1 kasi nakakalas na nga siya eh. Tapos kapag garalgal yung tunog, minsan switch, tapos pag galaw-galaw mo yung switch na normal na siya, tapos sagrak naman yung tunog ulit ng control, palit lang kayo ng control. Okay? Ayun, hanggang dito na lang. And then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, silik mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.